Maayong odto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa lawak sa teritoryo sa hinihusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini higala Analiza La Victoria. Karon Enero 24 tuig 2026, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaw dakong paglaom uban ang pwersa sa katawhan sa Dios. Kininyong kapaglaom, Riniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan og programa nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong simanaha. Kids for Jesus, mirangkada sa mga tulungaang Adventista sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Pagpaligon sa liderato, mga opisyal sa mga kolehiyo o ospital sa Southwestern Philippine Union Conference napili na. Og Southeastern Philippine Union Mission mibisita sa iglesia sa tibok Sarangani Province og naghatag og kusog sa pagtuo samtang gipasabot ang tawag sa Ginoo sa pagministeryo. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita. Bisan pa man sa ilang linghod nga pangidaron, paglaom ug pagtuo sa kabataan, mipadayon sa pag-alagad. Kids for Jesus, mirangkada silang misyon sa tulungaang Adventista sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Mga higala, aniya ang report. Ni arangkada na ang Kids for Jesus 2026, usa ka faith-filled nga kalihukan alang sa kabataan nga gipahigayon sa mga tulunghaang Adventista sakop sa Southwestern Philippine Union Conference nga nagtinguha sa pagpalig-on sa pagtuo o Kristohanong mga bili sa kabatanunan. Sa Caldwell Adventist Academy Elementary Department, ang kalihukan malampusong gisponsoran sa tanang grade level ubos sa giya sa ilang mga magtutudlo. Uyon sa tema nga, I Will Walk with Jesus, gipadayag sa mga bata ang istorya sa Biblia nga Jesus feeds the 5,000, nga nagpakita sa milagro ni Jesus pinaagi sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Pinaagi sa buhi ug makahuluganong pagpasundayag, gikat-on sa mga tinun-an nga bisan gamay nga halad kun ihatag uban ang pagtuo magamit sa Dios aron pagapanalanginan ang daghan. Gipasiugda sa maong presentasyon ang mga bili sa pagtuo, pagpaambit, pagpasalamat ug pagsalig sa paghatag sa Dios nga midulot sa kasing-kasing sa mga tinun-an, magtutudlo ug ginikanan. Sa laing bahin, malipayon usab sa pagpadayag ang Kids for Jesus 2026 sa Adventist Elementary School Ulutalma District Incorporated nga napuno sa mga pahiyom, awit, pag-ampo o gagmayng tingog nga nagadayeg sa Dios. Usa ka pagsugod sa usa ka matahom nga panaw sa pagtuo alang sa mga kabataan. Samtang niini, ang Golden Boulevard Adventist Elementary School miapil usab sa selebrasyon sa Kids for Jesus 2026 nga gipahigayon Enero 18 ngadto sa 24 tuig 2026 sa Spook Garden Church. Diin ang mga bata mao mismo ang tigpamulong ug aktibong partisipante sa programa. Ang Kids for Jesus 2026 nagpamatuod nga ang paglakaw uban kang Hesus nagsugod sa sayo. Sa mga kasing-kasing sa kabataan nga anda motuo, moambit ug moalagad. Kini si Afol Pipanya alang sa Mispa Live News and Commentary.
Dalaygon ng Diyos sa kadasig sa itong mga kabataan sa Kids for Jesus nga programa sa atong iglesia. Anita sa itong mga pangulo sa iglesia, pagpaligon sa liderato o pag-alagad. Napili na ang mga opisyal sa kolehiyo o ospital sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Atong sayron ng mga detalye, pinaagi ni nga report. Malipayon nga gipahibalo sa Southwestern Philippine Union Conference o SWPUC ang malampusong pagpili sa mga bagong opisyal sa pipila ka mga kolehiyo o ospital sakop sa Union, isip timaan sa ligon og malinawon nga transisyon sa liderato alang sa termino 2026 hangtod 2030. Sa Adventist Hospital Gingoog Incorporated, gipaila ang mga bagong opisyal nga magadumala sa misyon sa Christ-centered ug holistic healthcare. Mr. Ludibon L. Gulangay, President ug Chief Executive Officer, Dr. Jeremy L. Manuel, Vice President for Medical Affairs ug Mrs. Nedeline T. Reyes, Vice President for Finance. Gila sa SWPUC ang ilang pagtawag isip dakong responsibilidad og sagrado nga pagsalig uban ang pag-ampo nga sila hatagan og kaalam, kusog og panaghiusa sa pag-alagad sa komunidad. Usab, usa ka mahinungdanong milestone ang gisaulog sa Adventist Medical Center College o AMCC sa pagpili sa mga bagong opisyal ni adtong Enero 22, tuig 2026. Gipanguluhan ni Dr. Jimmy V. Adele Jr., isip President, kauban sila Dr. Pretzel Zuniga, Vice President for Academic Affairs, Sherwin F. Hondonero, Vice President for Finance, ug Roger T. Lopez, Vice President for Student Services. Gisalig sa SWPUC ang AMCC sa pagpadayon sa paghulma sa mga estudyanteng mag-alagad uban ang kaluoy o kahibalo alang sa himaya sa Dios. Lakip usab sa mga gipili mao ang bag-ong liderato sa Mountain View College nga napili sa SWPUC ni adtong Enero 22, 2026, Dr. Remuel Tornalejo, President, Dr. Leo Degario L. Elona, Vice President for Academic Affairs, Mr. RJ.M. Fronteras, Vice President for Financial Affairs, ug Pastor Clyde T. Sumatra, Vice President for Student Affairs. Ang Union nagpadala sa ilang mga pag-ampo nga ang mataglakang sa ilang panaw sa liderato magiyahan sa kaalam ug grasya. Dugang pa niini, gihatag ang pagdaig ug pasalamat sa Dios alang sa bag-ong napiling mga opisyal sa Adventist Medical Center, Iligan City, Incorporated. Ang bag-ong liderato naglakip kang Dr. Jonathan Casio, President, Aguilion Cristipulo T. Jr., CPA, Vice President for Finance, Mona Lisa M. Lavisores, Vice President for Operations, Tupi Branch, Dr. Gianni Generato, Vice President for Medical Affairs, Tolentino B. Tulingan, Vice President for Operations, ug Noemi T. Morente, Vice President for Nursing Services. Padayon, nga gisaulog sa SWPUC ang maong mga kalampusan, isip timaan sa ligon, nga pamunuan og malinawong misyon. To God be the glory. Atong iapil sa kanunay sa pag-ampo mga igala ang atong mga pangulo sa iglesia. Congratulations and God bless sa mga napili. Anita sa Southeastern Philippine Union Mission, pagpaligon sa pagtuo o pagtubag sa tawag sa pag-alagad. Ang Southeastern Philippine Union Mission may bisita sa mga iglesia sa tibok Sarangani Province. Naghatag og kusog sa pagtuo samtang gipasabot ang tawag sa Ginoo sa pagministeryo. Si Kapaglaom Laika Atienza, magahatag sa detalye. Gipahigayon sang Southeastern Philippine Union Mission ang Tiseta Iglesia sa sulod sang Southern Mindanao Mission Territory sa magkalain-lain nga local churches sa probinsya sang Sarangani. Mipaabot ang mga pastors ug church workers sa ilang mainiton nga pagbisita sa nagkadaiyang iglesia diin ang ilang gipasabot ang tumong panan-awon ug misyon sa SCPUM alang sa mas malig-on nga pagministeryo sa buhat sa Ginoo. Gipaambit usab nila ang nag-unang plano ug direksyon sa organisasyon aron mas mapalig ang pagpangalakad, discipleship o evangelism. I know your works. Atong pasalamatan ng Ginoo nga niining tuig kasamtangan 2026
nakahigayon gyud og pamisita ang atong mga kaigsunan, ang atong mga pangulo gikan sa Southeastern Philippine Union Mission. Mga kaigsunan usay siya ka yearly program nga ginahimo sa atong union. Although dili magyudaghan kayo ang dapit nga atong maadtuan, pero gusto namo nga i-extend ang ato ang pagserbisyo, ipabati sa atong mga kaigsunan nga kita duol sa usa ug usa. Gani gusto na kong dasigo ng atong mga kaigsunan nga kamo pod kung naatay mga dagko nga meeting nga gi-organize atong mission o sa ato baka nga union, atong i-avail ang atong mga kaugalingon nga muadto ta aron nga ma-realize na to nga kita di ay usa lamang ka iglesia, usa lamang ka lawwas ug unya mas kusog pa unya ang ato ang panaghiusa, mas mulambo pa ang atong mga buluhaton kung kita adunay panagdugtong sa usa ug usa. Dagko nga mapanghitabo og sunod-sunod nga pag-utro sa atong kinabuhi, doon na say simple nga mga aksyon. Gikan diri sa Sarangani Province, kini si Laika Atienza nag-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom Laika. Ngayon, anita sa atong balitang international. Mga school dogs sa Brazil, mitabang sa mga estudyante sa pagdumala sa stress. Og Alps to Ocean Ride 2025, nakatigom og labaw pa sa 93,000 Australian dollar alang sa buluhaton sa Adra, Australia. Aniya sa kapaglaom Rema Napa, alang sa report. Alang sa balitang international, sa Brazil, ang mga school dogs mitabang sa mga estudyante sa pagdumala sa stress ug nakahatag og pagbati nga sila gidawat og welcome sa eskwelahan. Sa Brazil, gipaila sa mga Adventist schools ang Golden Retriever nga mga iro isip emosyonal nga suporta sa mga estudyante, usa ka inisyatibo nga nakapausab sa talanahon sa mga tulungaan sa Cascavel, Western Parania. Sama na lang ni kakao nga nahimong simbolo sa kalipay, panagigalay ug kahupayan alang sa mga bata ug magtutudlo. Sumala sa mga principal sa tulo ka Adventist schools, ang proyekto epektibo sa pagpamino sa stress ug kabalaka sa mga estudyante samtang nagpalig-on sa ilang emosyonal nga kaayuhan ug pagbati nga sila gidawat. Pinaagi sa yano nga presensya sa usa ka mahigugmaong iro, napamatud-an nga ang gugma, pag-atiman ug kaluoy mahimong labing kusganong leksyon nga matuman sa eskwelahan. Ang Alps to Ocean Ride 2025 nakatigom og labaw pa sa $93,000 alang sa mga buluhaton sa Adventist Development and Relief Agency, Australia. Ang Alps to Ocean Ride 2025 nakatigom og labaw pa sa $93,000 alang sa mga buluhaton sa Adra, Australia, Adra, New Zealand, World Bicycle Relief, ug the Fred Hallos Foundation. Sulod sa 7 ka adlaw ug kapin 300 kilometro nga panaw, sa 60 ka siklista ang mitabok sa manindot nga talanawon sa New Zealand, gikan sa Southern Alps hangtod sa baybayon sa Oamaru. Nga nagatubang sa kusog nga hangin ug lisod nga mga pasaka alang sa usa ka parehas nga katuyuan. Sumala kang Craig Shipton magtutukod sa kalihukan, ang maong paningkamot mutabang sa mga proyektong makausab sa kinabuhi. Lakip ang paghatag og pagkaon sa mga nanginahanglan, bisikleta alang sa mga komunidad na kulang sa transportasyon, ug pagpaayo sa pananaw sa mga tawo nga walay igong tambal. Matagbuntag ang mga partisipante gihatagan usab og inspirasyon ug pahinumdom gikan kang Dr. Darren Morton, pinaagi sa Live More Happy. Ang 25,000 spins nga nagdumala sa maong kalihukan sukad pa 2009, misugod uban ang tumong nga makatabang sa mga bata ug komunidad nga nanginahanglan. Sukad niadto nakatigom na kini og labaw pa sa $7 million ug nagplano pa og daghang charity ride sa 2026, 2027 ug 2028. Lakip ang pagbalik sa Alps to Ocean Ride aron magpadayon sa pagdala og paglaom ug kausaban sa tibuok kalibutan. Kini si Rema Napa alang sa balitang international. Dagang salamat sa balitang international kapag laom Reman. Anhita mga higala sa North Central Mindanao. Paglaom nga mahimong mabati ug masinati. Pinaagi sa Health Impact
Buhing paglaom, gipang apod-apod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 sa Makabalan, pinaagi sa mga pinatik. Si Kapaglaom Jerin de la Serna maghahatag sa report. Gipahigayon karong adlaw Enero 19, 2026 ang Hope Impact dinhi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Makabalan ning Dakbayan. Usa ka espirituhanong kalihukan nga nagtumong sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Pinaagi sa mga libro nga nagdala og paglaom ug positibong kausaban sa komunidad. Ang Seventh-day Adventist Church through sa Iglesia sa Bulwa, SDA Church, naghimo og Hope Impact aron nga makadistribute og mga libro. Number 1 nga libro nga atong gipanghatag ang kining ginatawag nato nga Hope for Today's Families. Ang ikaduha, ang Dakong Away or The Great Controversy. Nganong nangatag mi niini? Unsay katuyuan? Ang tuyo nato mao nga taliwala sa kabisi sa mga empleyado o mga katawhan diri sa syudad sa Cagayan de Oro, nagpaningkamot ang iglesia through the church officers, ang personal ministries, ang care groups, ang women's ministries o uban pa nga mga departamento nagtabang aron makapang-apod-apod og libro sama niini aron sa paghatag og paglaom. Kay usa sa mga problema nato karon sa sosyedad ang mga pamilya. Ang family karon disoriented, no? So dagang sa mga family ang affected na kaayo. So we are giving them this booklet aron nga mabasa sa mga empleyado o ma-apply nila sa ilang pamilya. Nagmalipayon kami na nakadawat kami sa libro nga entitled Hope for Today's Families, kay especially sa ato ang generation karon nga we've been living in a generation composed of people nga di kay gabasa. So pagkadawat namo sa libro we're very happy because we are reminded to really relish and enjoy the beauty and the power of reading, and more so the content of the book, which really highlights the importance of having a strong family. This draws inspiration personally sa ako I was skimming and scanning through the book, and I read one line that said it's important for family to really communicate because nothing is as important for family to be strong than to communicate with each other. So it's important open communication, kay it would also provide and it would also set us away from from depression, from suicidal thoughts, especially for the children. So this is a reminder for us, especially for me, to communicate and to love my parents as much as we also want parents to love their children. Padayon ang misyon sa Hope Impact sa paghatag og paglaom sa kalibro o sa kaminsahe ug sa kinabuhi matag higayon. Gikan dinhi sa BFAR, kini si Kapaglaom Jerin de la Serna alang sa Mispal Live News and Commentary. Dagang salamat Kapaglaom Jerin. Sa pagbalik mga higala, North Central Mindanao Conference workers naghiusa sa pag-ampo pinaagi sa 10 Days of Prayer Unleashed. Ikanapulo nga anibersaryo sa Bangkay Adventist Worship Center gisaulog sa mga kaigsunan sa Thailand. Og sa unsa daw, si Kapaglaom Tawing adunay maka-intriga nga mga tubag sa pangutanang masturbation. Is it a sin? Kini ug guban pang mga balita atong ngatangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Let's wrap our heads around the Bible. Did you know it has 40 authors? They came from all different social classes and backgrounds. And yet, the writings all complement each other. Written over a span of 1,500 years, on 3 continents, there are 66 books, and over 1,600 translations today. The Bible translates to the books, and over 100 million are sold each year. On record alone, over 5 billion copies have been sold. The Bible was written on many different materials and was written in 3 different languages.
we know at least 185 songs in the Bible and 21 dreams. On average, it has 611,000 words, but it all speaks about one word: Jesus. From a broken relationship to reconciliation and how God is doing it all. Get to know the Word starting in His Word. Daghang salamat nini nga pahinumdum. Paghiusa sa pag-ampo ug pagtuo. Ang North Central Mindanao Conference workers naghiusa pinagi sa 10 days of prayer and list. Usa ka kalihukan nga nagpalig-on sa espirituhanong kinabuhi ug pag-alagad. Aniya si kapaglawom April Grace Hesta alang sa report. Malampuson nga gipahigayon sa North Central Mindanao Conference ang 10 days of prayer, usa ka espirituhanong kalihukan nga nagpalig-on sa pagtuo ug espirituhanong determinasyon sa mga workers sa NCMC. Tumong niini ang pagpalig-on sa personal ug komunal nga pag-ampo, pagpamalandong sa pulong sa Dios ug pagdasig sa mas aktibo nga pag-alagad. Sa sulod sa napulo ka adlaw, mitambong ang mga workers sa NCMC, nag-ampo, nagtuon sa Biblia ug nagpamalandong sa espirituhanong kinabuhi. Ang ilang panaghiusa nagpakita sa kahinungdanon sa pag-ampo isip pundasyon sa espirituhanong kalampusan ug misyon sa iglesia. Gipanguluhan ni Pastor Luisito T. Tumado, ang kalihukan nagtudlo sa importansya sa paghatag panahon sa Dios, paghinulsol ug pagpadayag sa pagtuo. Ang Tima Unleashed naghawhag sa tanan nga ipakita ang gahom sa Espiritu Santo sa ilang kinabuhi ug serbisyo. Ang 10 days of prayer naghatag sa espirituhanong kusog, bag-ong paglaom ug mas lawom nga pagtuo sa mga mitambong. Ang kalihukan nagpamatuod nga ang pag-ampo, pagpamalandong ug espirituhanong panaghiusa mao ang yawi sa kalampusan sa pag-alagad sa Dios ug sa pagbag-o sa kinabuhi sa iglesia ug komunidad. Gikan dinhi sa North Central Mindanao Conference, kini si kapaglaom April Hesta alang sa NCMC Kalambuan. Broadcasting Hope, Reaching Lives. Daghang salamat kapaglaom April. Mga higala, napulo ka tuig sa pag-alagad, pagtuo ug panaghiusa. Ang Bangkay Adventist Worship Center misaulog sing ikanapulong anibersaryo uban sa mga kaigsuonan sa Thailand. Usa ka makaluganon nga higayon sa pagpasalamat sa Ginoo. Si kapaglaom Elvin Tanay, magabalita. Malampusong gisaulog sa Bangkay Adventist Worship Center, usa ka simbahan sa Bangkok, Thailand, nga adunay mga miyembro nga mga Filipino teachers ang ilang ikanapulo nga anibersaryo uban sa temang Together in Fellowship, Empowered in Faith, Nurturing New Beginnings in Christ. Ang maong selebrasyon, simbolo sa usa ka dekada sa grasya, panalangin, ug matinud-anong pag-alagad isip usa ka iglesia. Gidumalahan kini ni Pastor Edson Peliazar, kanhi nga district pastor, ug karon nagserbisyo sa publishing ministry ug ADRA department sa Thailand Adventist Mission. Gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa nagkalaing-laing mga aktibidad nga nagpalig-on sa panaghiusa sa matag miyembro sama sa dish gardening, fire bubble experiment, steps of trust activity ug Unity Web. Ang tanang kalihukan adunay tumong nga ipakita ang importansya sa panagtambayayong ug ang papel sa Ginoo sa kinabuhi sa matag tawo ug sa kalampusan sa iglesia. Misunod niini ang divine message ni Pastor Peliazar diin iyang gihatagan og importansya ang The Great Commission. Iyang gihagit ang mga anak sa Dios nga magpadayon sa pagministeryo sulod sa Thailand. Dili lamang isip mga foreign teachers, kundili usab isip tinuod nga mga ministro sa Ebanghelyo ni Kristo. Sulod sa napulo ka tuig, ang Bangkay Adventist Worship Center malipayon nga nagpasalamat sa padayon nga grasya ug panalangin sa Dios nga nag-agay sa iglesia. Ang kalampusan nga ilang nasinati, padayon nilang ipaambit ipinaagi sa aktibong pagtrabaho ug pag-alagad sa matag miyembro sa ministeryo. Ang dakong pag-ampo sa iglesia
mao nga pinaagi sa ilahang panaghiusa, pagtuo og gugma kang Kristo. Padayon nilang mahatagan og kahayag ang uban, mapalapad ang bulhutanon sa Dios og madala ang mas daghang kalag ngadto kang Kristo. Isip usa ka iglesia nga nagatubo, nag-alagad og nagapadayag sa gugma sa Dios. Kini si Elvin Tanay, alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom Elvin Tanay o kapag laom Dion Leon Cuenca sa pagpadala ni nga update. Mga kapaglaom alang sa atong Mispa Commentary, ikaw ba gahatag bagihapon sa atong COP? Unsa man kini ka mahinungdanon sa pagpaligon sa atong relasyon sa Ginoo, pinaagi sa pag-uli sa atong mga halad o ikapulo. Og mga updates sa atong Stewardship Department, ato sa Sayran, kauban ang atong Stewardship Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Michael Kapapas, uban kay kapaglaom Makerdayham, dinilang sa Mispa Commentary. Daghang salamat kapaglaom Analisa, mayong hapon ug happy Sabat sa atong mga kapaglaom nga nagtanaw online. Nini nga kapunon ato nga makauban ang ato nga Stewardship Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Michael Kapapas. Pastor, mayong hapon ug happy Sabat. Mayong hapon, Sir Maker. Pastor, nining kapunon. Congratulations po day. Salamat kay Pastor. Dalay ko ng Dios. Pastor, nining nga kapunon, atong kumustahon ang Stewardship Department karong panahon. Praise the Lord. Uban sa grasya sa Ginoo, uban sa pagiya sa Dalagyo Espiritu. Exciting kayo ning departamento ha. Labi na karon nga ikaduhang termino. Tikto ug sa salida pa na tikto. By the way, congratulations Pastor. O dalay ko ng Dios kaayo nga ikaw gihapon ang gipili sa Ginoo alang sa pagdumala sa atong Stewardship Department. Pastor, pwede ba nato mahibalan kung unsa ang mga pinakadakong kalampusan nga naangkon gitugutan sa Ginoo sa Stewardship Department? Praise the Lord. Salamat, Sir Maker. Actually, pinakadako sa tupa, wagi mo labaw, pinakadako gyud ana. Kag pinaka malipayon kung magtan-aw kada bitong kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo nga mga usab gikan sa dili maayo ngadto sa maayo. Mao ginay daghan kayo, mo nang dapit ang pinaka kanang labaw sa tanan nga makita. Diri ang pinakadako kay nga challenge. Kanang tungod sa ila ang pagka faithful nga mga piniyalan, nilambo ang ilang kinabuhi. Muna nga atong pinakadako ba so. Kanang paglambo sa kinabuhi daghang magdala ana, pero kana yung kausaban sa batasan. Mao gyud pinakadako. Salamat kinana. Ug mao nay pinakadako, pinakasensitibo nga kalihukan. Mao nay di na malabuan kay kanang mga kalambuan sunod na. Pinakadako batasan gyud. Unay pinakadako og dako nga tahas sa ato nga departamento. Unya ang mingon ko gani nag-exciting. Tungod kay aning tikto, puro bag-o ang tanan ako mga counterparts. Wa pa ko kabalo unsay mga tinud-anay gyud nga commitment ani ako mga kauban, pero gipahinaot nako nga kanang labaw pa ni kaysa mga miagi. Amen. Pastor, pwede ba na ito mahibalaan kung doon na ba'y mga hagit nga, o kung doon naman, unsa ang mga hagit nga giatubang sa Stewardship Department? Hagit. Ako na una-una gisulti, no? Number 1, ang adjustment nako sa akong mga bagong counterpart na mo gina numero 1. Kay i-assess pa man nimo og asa kutob ang commitment sa imong mga counterpart. Unya, kumusta po asa kutob ilang lahutay, ilang pakigsaad, kumusta ilang kinabuhi, pinaka-importante ni dapita labi na nga ang pinakadako nga parte sa kalihukan wala sekondary na lang tanan diha gyud sa batasan. So kumusta ang akong mga kauban, dinhi ang pinakadako hagit. Once maklaro na ko ni, makita na ko ni hirap to makasulti sa sunod. Sa pagkakaroon di ko kasulti tungod gawa pa mi nakita ang advisory sa mga departamento karon pa mang sunod semana
So gikan sa eleksyon ako ingat gipahibalo sila tanan nga naapa mo'y pila ka bulan nga pagpamalandong then magkita ta sa advisory. So naghatag kog space nila human ana diha na to determine unsay sulod nga mahitabo. Kana gyud una nako akong mga counterparts. Tinuod ka na, Pastor. O gani, Pastor, kana dire na siya sa aspito sa mga atong mga worker. Pastor, direta sa sulod sa iglesia. Sa milabay nga 5 ka tuig. Unsa ang mga 4 ka tuig. upat ba ka tuig? Okay, 22 ra man ta nagsugod. Oh, sorry, Pastor. Sa 4 ka tuig, unsa ang mga hagit nga atong naagian? Pinakadako gyud nga challenge kay kining edukasyon sa regular and systematic giving. Mura ba og anon? Mura ba nagsugod og sinugdanan gyud. Unya plus daghan pa kayong mga hunahuna ang uban bahin ana ang ato na lang gyud ang ato ra gyud nga gisiguro nga unsa man gyud ay linya sa ani nga ministry. Nakita nako naglangkob sa tanan pero ang dapat linya niya nagsugod sa General Conference og kanang dapita sa nakita namo anya among giistorya uy mura man og estranghero sa panlantaw sa uban dinhi dako kay edukasyon nagsugod. Once dili maplastar ang sistema ug ang usa lang ka pamaagi nga gipakita dinhi ang nagbulag ang mga unahuna daghan kay mga ideya ang tanan. Karon nga tikto na paniguro nako nga ang nahitabo sa 4 ka bulan, 4 ka tuig mahitabo sa karon lang unang quarter para nga maka-move forward na ta sa unahan kay daghan kay trabaho unon when it comes sa pagpanday og langit nun nga batasan. Dili na siya dili po na siya sayon. Diha ang pinakadakong challenge pero una sa tanan asa man unsa may atong gamiton nga pamaagi og sistema. In short, Pastor, murag atong masulting wala kay ta nagkahiusa ba sa aning departamento. For example, naguna-una ta og OOP. Niya si UP madaita. Niya miingon sila nga kakapapas sa manang si UP. Sino pagkasusubo kita naon nga. Mo ni ako pangutana sunod, Pastor. Unsa man gyud ning COP, unsa man ning offering og kining tithe? Unsa ba kalainan nila ani, Pastor? So di pa na ko natupagod. Akong pasalamatan ning interview karon sa kini sa komentary. Kay nakatabang ni pagpadali ang akong goal gyud karon. Karong unang tulo ka bulan sa unang 5 ka tuig mahuman na ning mga isyuha aron smooth na. Sa ato nga sistema ginasunod, simple ra kayo. Ang stewardship nag-edukar sa tanan sa pagkinabuhi nga una ang Ginoo. Ug ang pamaagi niini unahon siya alang sa pagsuporta sa iyang kausa both locally, regional ug tibuok kalibutan. Gitawag na siya nga practice regular and systematic giving sa part sa mga magtotoo sa manato. So ang sistema nga giplastar niya, ang paagi sa atong pagsuporta regularly and systematically, pinaagi sa tithes o offering. Wala tayo problema sa tithes. Pero din nita sa sistema sa collection and distribution sa offering. Usa ra bang linya ana nga gi-practice sa atong division. Og mao ni gi-practice sa tanan nga halos tanang division sa tibuok kalibutan. Usa na lang ka division ug tunga ang nagpractice sa karaan nga pamaagi katong gitawag kalendar of offerings. Ang atong practice karon since 2002 nagi-approve sa General Conference ug gidawat sa atong division ni atong November 2002 pod after sa GC session combined offering plan nga system. Mao na system of collection and distribution of offerings. Ang atong giklaro karon walay daghang halad kundi kinahanglan masabtan sa tanan nga ang atong pagpractice pag-uli sa balaan nga ikapulo, promise o gifts. Kana ha? Mao na yung pinaka-importante man ato. Ikapulo, ang promise nag-refer na sa offerings. O kanang gifts nag-refer na sa atong mga commitment nga personal na tong mutabang sa kalihukan nga specific. Gitawag na gifts. Aside ana, ang practice na to is kaning gitawag promise, offerings.
So parang walay daghanang matang sa offerings nga makalibog, mo nang gitawag na atay combined offering plan system siya o collection, distribution sa atong halad. Mao na karon ang naitabo kung muulit ta sa bahin sa Ginoo ikapulo og halad og naay gasa. So kanang mga halad na bilong sa promise o na kay regular and systematic one, mo na nga gi-encourage ang tanan mo practice systematically, meaning percentage usab based ang atong paghatag sa atong halad gikan sa atong increase sa atong income. Sa ato pa, Pastor, sa unang mga panahon, muhatag ta og halad, dahil muhatag ta og gasa. For example, ako ni ihatag ani nga eskwelahan nga denominasyon, ingana na siya, gasa, or unsa ba, gi-specify gyud dito. O ba na siya ang gasa, Pastor? Okay, so muna siya ang term nga ato na lang nang gigiklaro pag-ayo nga gifts ang tawag na to ana. So kung gusto kong mutabang sa eskwelahan, so matag ka og gift for the church, o gift for the school, o baka unsa imong gustong tabangan, gift ang term ana, pagdi ta malibog sa offering kay mo ingom sa naghalad man ko. Unya akong gidiretso. O di o mo na siyang kalainan kay ang nalaman ta na change naman ang policy karon atong church manual, giklaro na gyud na dinha nga unahon ang tithes and offerings kaning promise ang term niya, promise nga unya ayha pa ang atong mga gifts. Sa ato pa, Pastor, akong sa unang panahon kay sa Sabbath School program, mangulikta ba tag offering sa una, di ba? Unya pagka-highway program, mangulikta na po tag offering. So, naapil na ba na diha sa combined offering plan? Naapil na siya. Mao ni siya ang atong salamat nga gipangutanan ni mga bahina. Kung ikaw nag-practice na systematic giving, meaning gi-prepare na nimo sa imong balaydaan ang imong tithes o ang percentage nga commitment nimo sa offerings, unya naapoy gift, pwede ka nga dili na muhatag sa panahon sa Sabbath School. Muhatag og offering sa Sabbath School, offering gyapon na or EY o uban pang klase sa mga halad. Mo na dapita nga pwede na siyang mahunong ng mga daghang klase sa mga pagpanghalad kay gisystematic naman nga paagi. So pero ang atong church manual wala man nagwala sa offering sa Sabbath School kana tungod kay dunay daghan pang wala nagpractice og systematic giving. Mao na nga dunay gyapoy Sabbath School offering. Pero kung ang church ang halos tanan ang usa ka simbahan nagsabot sila nga kitang tanan nagpractice naman, pwede na to kausan lang ta magkuha sa ato nga kapulo og halad, idungan na to para sa hour of worship, depende na sa local church action sa ilang church board. Kay katong mga wanang practice, pwede mo dito sila sa hour of worship na maghatag sistematiko nga pagpagis maghatag. So wa nay balik daghan pang collection panahon sa Sabado. Kanang tithes, Pastor, of course, kabalot 10% gina siya. Kining promise nga imong giingon or kining COP nga mauna na siya karon ang atong systematic way of giving. Pwede ni siya nga 10% pod. Kung ako usa ka regular member, 10% pod ang akong is-set aside para aning promise. Or pwede po siya mulabaw or pwede po siya mugamay unsa may maayo ani, Pastor. Depende sa kanang edukasyon, depende sa kanabitong level sa iyang pagpasalamat sa Ginoo, sa iyang nasabtan sa maong pakigsaad. So depende sa iyang pakigsaad, laktod pagka-istorya. Kanabitong magpasalamat ka, kaya ang offering is gratitude, pasalamat nimo sa Ginoo. So unsaon nimo pag-express ay mong pasalamat, gigiyahan ta pinaagi sa systematic nga paagi, muna nga kinsay mo determine ana nga percentage ang tagtungod ikaw mismo. Una nga dunay mulabaw sa ikapulo, na ay sama pong ikapulo, na apoy ubos sa ikapulo. Ang nakanindot, no? Kay pwede siyang magsaka. Okay. Ato lang pahibalo sa ato mga kaigsuunan nga sa panahon nga naghatag ta o nag-uli ta, wala ta naghatag, nag-uli ta sa atong ikapulo, wala pa ka nakahatag dito sa Ginoo. So mo gina siya ang atong hinumduman. So sakto to, Pastor, nga kining percentage sa imo ang paghatag sa imong COP, depende na sa imong conviction siguro. Depende na sa imong pagpakigsaad sa Ginoo. Ang Ginoo dili gyud mo hikaw niini nga mga kuan. Pero Pastor, kini siya kung dili ko
kung ang ako nga tithes o ako nga offering, kung ang akong offering or kining COP, gamay pa kay siya kaysa 10% sa akong tithes, okay ra ba na siya sa ato nga simbahan? Bisan unsa gyud na okay na tanan. Kaya ang challenge mo diha wala diha sa kanang pila ka percentage ang ilang gi set aside. Ang challenge diha sa giunsa nato sila pag-edukar. Una nga ang edukasyon dinhi ay pinakadako kayo nga trabahon sa part nato. O sa ang mga kaigsuonan nagdepende ra gyud ng ilang commitment sa kung unsa pud giunsa pud sila pag-edukar. The more ka nga nakasabot, the more ka nga mo respond. Mao na hitabo niya. So ang challenge karon kinahanglan ko commitment sa akong mga kauban o daghan pa nga mga advocates aning nga bahina aron daghan ang makasabot. Why problema gyud para sa kuha kung makasabot lang. Sa ato kung pa, makasabot na. Sa ato pa, Pastor, doon ay mga kaigsuonan nga wala pa gidag practice nini nga systematic way of giving. Ato silang edukar. Kung atong giawhag ang atong mga kaigsuonan or ang atong mga kauban pud sa buhat nga mo'y hingtungdan niini nga atong edukaron ang atong mga kaigsuonan para sa systematic way of giving. Karon, Pastor, sa dihang mudaghan na ang bautismo sa atong iglesia, unsa man ang relasyon niini sa stewardship? Budaghan ang bautismo o relasyon sa connection yan ini sa stewardship nga actually dunay sinultihan sa una nga mudaghan daw kuno ang membro taas ang ikapulo. Medyo tinuod siya pero wa man po'y study nga nakita na ko na bayna. Ang akong gitan-aw din diha sa panahon nga gisulti na wa man po epekto diha sa offering. Unang karon kanang pagdaghan sa membro o ang connection sa relasyon ani sa stewardship para sa kuha naagyod sa kung giunsa pagtudlo ang mga pagtulunan ingon nga mga pinilan sa panahon nga gisulti ang maayong balita. Giapil ba sa mensahe pagsulti ang pagkapinilan sa panahon nga wa pamidawat sa bautismo ang mga katawhan nga gipangtawag sa Ginoo. Kay sa diha nga kanang bitong naapil na ni saga dili ang dakong challenge. Kay dinhi ang dako ang hesitant ang kasagara. Dili nila apil sa pagtulunan sa pagwali kay kuno mahadlok og dili magpabautismo. Sa ato pa after ata sa bautismo mo nang hitabo ang hitabo niya daghan ang panghitabo. Posible nga dili musaka ang bahin sa Ginoo o ang paghatag tungod kay wala sila nakasabot ani mga bahin sa pagsugod pa lang. O kung maayo po ang pagpasabot nila, kana siya, di po na imposible nga dunay pagsaka sa pagkamatinumanon o pagkamagihatagon. Salamat kanya na, Pastor. So makita nato nga ang atong mga kaigsuonan karon nagkinahanglan gyud sa edukasyon. Edukasyon mahitungod sa niining systematic way of giving. Pastor, unsa man nga mga programa o mga inisyatibo ang gipatuman karon sa ato nga department aron nga mapalig-on pa gyud ang kahibalo ug pagsalig sa mga membro niining biblical stewardship mga programa, Pastor? Magsugod gyud tag sinugdanan. Karon nakita nako nga kanang mibalik na ta sa gisugdan namo sa una, wa pa man kay ni nakita. Nagsugod gyud ta sa pagkahibalo, pag-ayo sa buhat sa balang espiritu. Atong timan pag-ulan ta na mag-series kaganina. Unya nga akong gi-emphasize pag-ayo karon ang pag-establisher sa relationship sa balang espiritu. Nganong himo kuni nga una kay niadtong 2022 mauni ang una natong gipresentar kay nakasiguro ko ka kung dili ni maoy pundasyon dili gyud mo lampos ang katuyuan ani pagkapinialan kay so unsa man ang atong giuna ang niadtong 2022 atong gi-emphasize ang tema empowered by the Holy Spirit driven by God's love kay ang iyang konsepto sa stewardship imong i-reestablish ang prinsipyo sa langit nga diha nimo ipabangon nimo ang
ang langit nun nga prinsipyo nga mo resulta kausaban sa batasan sa tao. Kung batasan sa taong isgutan di ta kahimo ana gawas kun mutabang ang balang espiritu. So ang pinakadakong problema nato kung wala ni dili gyud ta di mo lampos ang katuyuan sa kanang pagkapinelan mo nay una gyud ni siya. Og nakita na nako na kung masabtan ni uuna tong previous lang ikumparar kung mauni ang magsabtan sa primero pa lang gyud dili na lisod ang tanan. Kaya nga naman, batasan magud ang isyu ani. Dili kwarta. Para nako ang isyu sa katapusan, batasan, dili kwarta. Pero kung nasabta na to ang buhat sa balang isyu sa katapusan, nga magpanday og mga nitong prinsipyo sa kinabuhi sa tao aron dunay kausaban, sayo na ng tanan. Mao ni karon ang pinakadako nga kalihukan nga atong gibansay pag-ayo, idukduk pag-ayo o gipasabot pag-ayo, sugod ta sa pag-establisar o relasyon sa balaang espiritu. Sa ato pa pastor, diri sa atong kaugalingon magsugod. Ang systematic way of giving, dili na nato mahimo kung dili mariporma ang ato nga kinaiya. Salamat kaya na pastor. Labaw sa tanan kung di gid masabtan ang buluhaton sa balaang espiritu. Tinuod ka na pastor. Salamat kaya na pastor. Pastor, katapusang pangutana pastor. Unsa man ang atong himuon nga mga pahimangno alang sa iglesia aron mapalig-on pa gyud ang espiritu sa stewardship sa tanang aspeto sa atong nga kinabuhi. Ako lang panawagan mo pahimangno sa tanan. Ablihan nato ato ang mga kasing-kasing og mga una-una. Buksan lang yun nato ni siya. Ug timan-an nato ang linya sa propesya. Nga dunay kahayag nga dapat natong masabtan karong panahon na. Kaya kung atong itandi ang atong kahimtang sa pagpangalagad ko o ang kahimtang sa ito iglesia, gikan kaniya atuhan hantod karon kung maura gihapon, hinumduman nato nga hapit na mubalik ang atong Ginoo. Unya maura gihapon ang kahimtang sa ito iglesia. Buti pasabot ana, doon na gid akong kulang nato. Doon na gid akong problema. Ug di ta kaila nga doon na tay problema, apirti gyud ang problema ha. Muna karon dapita dapat makamata ta ni bahina unya kun ang tanan diha lang moagi nga agianan unsa may among kinahanglan pagkasayon ra gyud kayo kay ang balaan nga espiritu gahulat ra gyud kanus Asia tugutan nga mugiya sa iglesia unya ang resulta ra ba niya pertininduta pakumparar naman nimo karon kausaban dili lang sa kinaiya sa kada usa kinaiya usab sa tibuok nga mga iglesia. So doon ay mga kausaban sa mga iglesia, pabor sa Ginoo, doon na po'y kausaban sa kada usa, pabor sa Ginoo, o niya kadtong mga wala pa na-interest o nahingawa ani, makita po nila nga, pabilin na po silang kairang kahimtang. So dapat makita ni nga panginahanglanon karon. Salamat kay pastor. Katapusang mensahe pastor alang sa ato nga mga viewers. Doon na pa ba? Katapusang mensahe gyud ang katapusang mensahe kana ra gyud gitawag og ang panginang og pagkaon pa na ba doon na gitawag ni Ginoo sa Mateo 24:45 meet in due season pagkaon sa hustong panahon para nako ang pagkaon sa hustong panahon sa panahon nato karon wala na gyud lain atong priority unahon nato ang Ginoo God first og ang pag-una sa Ginoo unahon na to ang iyang pagkamatarong. Mga prinsipyong langit nun. Seek ye first the kingdom of God. O sa pagpangita na to, una sa Ginoo, o una sa iyang pagkamatarong, na kinahanglan ta, una po nga sa balaang espiritu. Kinahanglan nun ta. So doon ay pagtugyan sa itong kaugalingon. Nga naman, grabe ang layog ani. Muna nga, dili siya o sa kaordinaryo nga layog ni siya nga kanang literal lang. Kaya apil ang kagamhanan sa kangit-ngit na adini. Una ko lang bitong basahan mo na ko sa pagkatapusan mo ng mensahe, kining gitawag og the most difficult sermon to preach. Iingon diri, the most difficult sermon to preach and the hardest to practice is self-denial. The greedy sinner, self, closes the door to the good which might be done, but which is not done because money is invested for selfish purposes. Pugat magaini, dili ni maklangkat nga bati nga kinaiya kung dili na to interesan ang Ginoo ug ang balaang espiritu. Pero kung matangtang tani,
pagkaninduta, kanabitang wa pasukad nimo na sinati nga kinaiya, unya makbati nimo sa imong panimalay, ya sa imong iglesia, unya karon tibuok kalibutan. Praise the Lord. Mao gini akong panlantaw. Labaw pagyud ni kwarta, labaw pagyud ni ginahuna nga kalibutanon lang. Langit mo di taas yung ining atong handom ani kay dili yuta. Langit pagyud. Daghang salamat Pastor Michael Kapapas, ang ato nga Stewardship Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Balik sa ato nga mga anchormen. Daghang salamat kapaglaw Makir Dayham ug Pastor Michael Kapapas. Anita sa Ozami City, pag-alagad nga gihimog propesyon o propesyon nga gihimog misyon. Ang mga misyonerong profesional mihatag og inspirasyon o giya atol sa Career Emphasis 2026 sa Ozami City Seventh-day Adventist Elementary School. Usa ka pahinumdom sa mga kabataan nga ang tinuod nga kalampusan dili lang makita sa titulo, kundi sa kinabuhi nga gigamit alang sa pag-alagad o pagtuo. Aniya ang detalye. Gipahigayon sa Ozami City SD Elementary School ang Career Emphasis Day 2026. Usa ka kalihukan nga nagtumong sa paggiya o pagdasig sa mga tinun-an sa pagpili sa umaabot nga propesyon nga nakasentro sa pag-alagad sa Dios ug sa komunidad. 5 ka imbitadong misyonerong profesional, nurse, lawyer, IT professional, teacher, police officer ug pastor ang mipahat sa ilang mga kasinatian. Ang matag mamumulong naghisgot sa ilang trabaho nganong gipili nila ang maong propesyon, unsang mga kahanas ang angay nga mapalambo sa mga estudyante ug unsaon nila pag-alagad sa komunidad. Adunay usab mubo nga demonstrasyon aron mas mahimong lingaw ug mas masabtan sa mga tinun-an ang matag propesyon. Gipasiug da usab sa programa nga ang buluhaton sa mission dili lamang alang sa mga pastor or Bible workers. Pinaagi sa presentasyon sa mga grade 4 hangtod grade 6 pupils, gipakita nga ang matag karera, talento ug kahanas mahimong usa ka mission field kung kini gamiton alang sa himaya sa Dios. Usa-usa nga gipaila sa mga tinun-an ang ilang napiling missionary profession, lakip ang missionary teacher, nurse, doctor, farmer, engineer, cook, pilot, police officer ug firefighter. Pinaagi sa mubo nga mga linya ug hulagway sa pag-alagad, ilang gipakita nga ang Dios nagtawag sa ordinaryong mga tao sa pagbuhat ug talagsaong mga butang pinaagi sa yano ug matinud-anong serbisyo. Natapos ang kalihukan sa paghatag og token ug sertipiko nga nagbilin og mensahe nga ang matag propesyon mahimong usa ka misyon kung si Jesus anaa sa sentro sa kinabuhi. Kini si Sharingi Baslot alang sa Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat nini nga report. Mga igsoon, anhita sa atong balitang panahon. Ikaw ba andam kanunay sa imong kaugalingon? Si Kapaglam Ayesha maghahatag sa update sa atong panahon uban ang mga tips nga angay natong andamon. Dili lang sa Mizpah Nahon. Happy Sabbath mga kapaglam! Ready your shades or umbrellas because next week, the sky might have a little twist for us. Are you prepared? Let's jump into our weather forecast para malikayan ang nag-ulan na kwaa ang mga nilabhan moment. Expect mostly cloudy skies with scattered light showers on Sunday mga kapaglawan with daytime highs around 25 to 27 degrees Celsius. Monday will have a patchy rain with partly cloudy breaks and temperatures reaching 27 to 29 degrees Celsius. On Tuesday, a mix of sun and light rain showers is expected with highs around 28 to 29 degrees Celsius. Wednesday will see scattered light rain early with more sunny breaks later and temperatures around 28 to 29 degrees Celsius. Thursday will be mostly cloudy kapaglawan with occasional rain showers
showers in the afternoon and highs near 28 to 29 degrees Celsius. Friday may have light rain or showers at times, but some sunny breaks are expected with highs of 28 to 29 degrees Celsius. Saturday will be a bit sunny with only light rain early, with temperatures reaching about 28 to 29 degrees Celsius. Overall, the week will be warm and humid with scattered showers and breaks of sunshine, so it's a good idea to keep an umbrella. The sunset on Friday will be at 6:09 p.m. and on Saturday at 6:10 p.m. Got gum stuck where it shouldn't be, Kapaglaom? Don't worry. For hair, rub a little peanut butter or apply ice to harden the gum, then gently comb it out. For clothes, freeze the garment or rub ice on the gum until it stiffens. Then scrape it off and wash to remove any residue. For carpets or upholstery, place ice on the gum until firm, then lift it with a spoon or knife. White vinegar can help remove stubborn, sticky spots. With these easy tricks, you can get rid of gum anywhere and say goodbye to sticky problems. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Ang proseso sa pagpanguyab kapag laom mura ra nag-bubble gum, lisod, pilit ug dili dapat dali-dalion. Kinanglan hinahinay, pasensya ug pag-amping para mulungtad ug mulig-on ang gugma. In Galatians 6:9 it says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Just like carefully handling bubble gum kapag laom, life requires patience and persistence. And if we stay faithful, God will bring good results in His perfect timing. I am Miguel Ayasha naman kas nagapahinumdom maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo rason ang matag adlaw, matahom. Till we meet again din sa Mizpah, nahon. Dagang salamat Kapaglaom Ayesha sa balitang panahon. Kapaglaom an, dalaygon gayod ang Ginoo sa kalampusan sa atong pinilaay, sa atong mga bagong officers, sa atong mga institutions. Yes, Kapaglaom Renil. It's all institutions under SWPC, Southwestern Philippine Union Conference, nga atong pag-ampo gid kanunay sa ilaha Kapaglaom Renil, nga sa ilahang pagsugod sa ilahang naiuban nga napili pag-usab, naiuban nga bag-ong napili apan atong kanunay silang iampo sa makanunayon nga ang misyon sa Ginoo para kanato magpadayon gyud. And of course sa atong hospitals, we praise the Lord for this success Kapaglaom Renil. And speaking of territory of SWPUC, we have a simultaneous actually program para sa itong mga kabataan. Yes, and of course ang atong banggiitan nga kauban sa Mizpah under the pagpangulo sa ato ang Education Department Pastor Kapaglaom Makerdayham sa iyang pag-lead pod isip amahan sa itong mga kabataan. And nahimong successful. This is the culmination of their evangelism. Nagpaghamit gyud ang atong mga kabataan. I remember last episode of our commentary, ingon si Pastor Pamunag, we have this Reach 2026 and all department must involve. And wala gyud nagpaulahi ang ato ang kids. Sila gyud nanguna sa pagsugod sa ato ang tuig sa pag-evangelize Kapaglaom Renil. Praise the Lord. How is that? Unsay feeling amahan naman gyud ka? Unsay feeling isip usa ka amahan nga makita nimo imong anak nga nag-ebanghelyo? Ingon gud ta nga pohon ako mga bata, ako gyud ipa-appeal sa kana nga mga programa gyud og ako gyud ikalipay sa Ginoo nga ako mga bata ka-appeal ana nga mga programs pohon. And I can see that you will be proud when this time comes. Okay, mga gagmay pa man yun sila, no? Gagmay man sila ron. Pohon. Basin ba nga sila gyud ang magwali na, basin pud silang usasama sa mga leaders, pohon. Wata kahibalo. God knows everything. But ato yung paningkamutan mga Kapaglaom ko, rin mga kabataan, kanunay gyud nato silang suportahan. Kay we have this lahi ang mensahe gyud sa kabataan. I can still remember Kapaglaom Makerbaw at the time during mga kanang little trumpet times sa mga bata gyud usually ang ga-preach. Na ay one time isa ka papa nga sige sigarilyo. Iyahang anak nga kamagulangan sige badlong saya nga. Ayo lagi anak pa kay bad lagi na sa imong health. So wala gyud namin ang iyahang
papa kay mo lagi kay ayo dako nako. But one day kapag laom Mernil ang iyahang bata nga gamay nga mga pila pa to edad 3 years old, 4 years old. Giina niya ang papa nga papa undangin na lagi na ang pagsigarilyo ba kay daot na sa health. Hala, ganyan siya, napabata na. But after that, kapag laom Mernil, natandog ang kasing-kasing sa papa ba? Kay, imagine, this child bitaw nga gamay og edad nakaingon sa iyang ingana. And that time, this is a living testimony kapag laom Mernil. Nag-change siya because of that message sa iyahang bata. So, dili yun nato i-underestimate ito mga kabataan, mga kapaglaom. Kanuna itong suportahan ang ilahang pag-ministeryo. Kapaglaom Mernil. Og mao kadto atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkanilaing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini yung ubos nga igsoon, Riniel Capon. So, gilanon nga makahatag ka natong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Manaliza La Victoria. Kami sa kanunay nang hinaot nga mga pulong o gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa tumatod nga pulianan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpa Live News and Commentary.